Justin Brownlee at Kai Sotto gumawa ng eksplosibong play, gulat lahat ang nanood, high basketball IQ connection ipinakita sa play na ito. Dito tayo nabilib sa two-man play ni Kai Sotto at Justin Brownlee, taas ng IQ. Chemistry level sa play na ito lagpas sa Taguro level na 100%. Nagmula ang bola dito kay Justin Brownlee, bigay kay Kai Sotto, bilis ng pangyayari, JB papasok sa loob ng paint, nag-ala Nikola Jokic naman. Si Kaiju sa play na ito, semi-hand-off pass, binalik kay Brownlee ang bola, nawala na ang depensa ng Chinese Taipei. Brownlee nag-ala Westbrook na rin, ang lakas ng pagkakasalpak sa ring, isang magandang pick and roll pero si Brownlee ang nag-roll papalapit sa basket at yung screen ni Kaiju ay epektibo rin. Nakatutok talaga ang depensa kay Kai Sotto at kailangan talaga nilang i-double team o ipitin dahil wala talaga siyang kamatch sa loob ng paint at dahil nga dito ay nalilibre naman ang ibang Gilas players. Ito ang number 1 play na nakita natin, merong teamwork o chemistry at isang magandang halimbawa ng top level na play na pwedeng gawin ng mga players. Para sa akin, Justin Brownlee talaga ang naturalized player na sakto para sa Gilas team dahil nagkakaamuyan kaagad sila ni Kai, high level basketball IQ connection ang naipakita. Expected na rin natin ang galing ni Justin Brownlee at sa kada laro niya para sa Gilas ay madalas na maganda ang kanyang nilalaro. Narito pa ang ibang plays ni Kai Sotto laban sa team ng Chinese Taipei at ipinakita niya ang kanyang dominance sa pagkuha ng rebound. Halos palibutan na sila ni JB ng 5 Chinese Taipei players pero nanaig pa rin si Kaiju sa rebound play na ito at nakakuha ng foul. Dito naman parang hindi kilala ng Chinese Taipei si Kaiju na isang rim protector, pinilit na atakihin ang kanyang depensa. Ang resulta isang malutong na Kaiju block. Nangalabaw naman si Kaiju sa play na ito, mas inilapit ang sarili sa ring at ang resulta nga ay isang malakas na opensa mula sa kanya. Walang nagawa ang depensa ng Chinese Taipei. Kitang kita sa replay, burado ang depensa ng Chinese Taipei, hindi kayang sabayan ang isang Kaiju. Dito naman isang magandang depensa ang ipinakita, lipad ang bola sa supalpal ni Kai Sotto. Mapa-opensa man o depensa ay maagang nag-init si Kaiju at sa pamamalakad nga ni CTC ay mukhang mas gaganda pa ang laro ng Gilas gamit itong si Kai Sotto. Sabayan ang rebound pero mas matangkad si Kai, agile rin para sa height niya na halos nasa 7'3" at ibang iba talaga ang Kai Sotto na nasa 100% ang kondisyon at walang injury. Sunod-sunod rin ang tira ni Kai sa free throw line at naging sampayan nga ito ng Chinese Taipei. Karamihan sabit sa opensa ni Kai at madalas na mapunta sa free throw line itong si Kai Sotto. Kagandahan nito ay yung accuracy niya sa free throw ay may kataasan nga rin, pumapasok ang karamihan ng kanyang mga free throw shots. Good defense para kay Kai sa play na ito at nakuha pa niya ang rebound. Dito naman nangalabaw si Kai Sotto, nakapasok sa shaded area, malapit na sa ring, pasok ang kanyang tira. Nagsimula nga rin na uminit ang laro ni Kai sa post sa Japan B1 B-League at hanggang dito sa FIBA Asia Cup qualifiers para sa Gilas team ay nadala niya ito. Consistent si Kai Sotto, back-to-back double-double ang latest na laro niya sa Japan B1 B-League at maging dito sa FIBA Asia Cup qualifiers ay back-to-back double-double rin ang kanyang nagawa. Sumatotal 4 na magkakasunod na laro na double-double ang kanyang naging stats at matatawag natin ito na consistency at record para kay Kai Sotto, pinakamahabang double-double para sa kanya. Sa replay nga ay talagang kinain ni Kai ang defender, nakalapit ng gusto si Kai sa ring at inabot na lang ang bola sa ring. Bata pa itong si Kaiju, 21 years old at sky's the limit pa rin ang pag-level up ng kanyang laro. Binalikan natin ang box score ng Gilas laban sa team ng Chinese Taipei at nakita natin na nanguna sa opensa si JB. 26 points ang kanyang nagawa, Kai Sotto 18 points, Calvin Oftana 13, Dwight Ramos 12, Carl Tamayo 11, Kevin Kiembao 10 at maging ang mga ibang Gilas players ay nakagawa ng score sa game na ito. Saludo tayo sa bagong Gilas na ito, balanse ang nilalaro ng mga players. Ilang ulit rin na namoste si Kai Sotto at walang naging sagot ang Chinese Taipei sa kanya at kahit na double team, triple team ang ginawa sa kanya ay nahihirapan talaga ang Chinese Taipei at nauuwi sa foul ang kanilang depensa laban dito kay Kai Sotto. Power move ang sumunod para kay Kaiju, 3 ang bantay malapit sa basket pero parang nanood na lamang sila ng sine dahil hindi nila kayang abutin ang tira ni Kai Sotto. Pinalipad na naman ni Kai Sotto ang bola sa pagkakataong ito gamit ang kanyang Kai Sotto block at naging consistent si Kai sa 2 sunod na laro para sa team ng Gilas. Talagang hirap ang Chinese Taipei sa post moves ni Kai Sotto at hindi talaga nila mapigilan itong si Kaiju sa loob ng paint. Pure dominance sa shaded area ang ipinakita sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Magbabalik pa nga sina AG Edo at Junmar Fajardo sa Gilas lineup at mas titindi ang team natin at lalaban tayo sa Olympic qualifiers. Dito iba talaga ang pagkakabutatan ni Kai Sotto, huling-huli sa taas, walang nagawa ang opensa ng Chinese Taipei. Assist naman para kay Kai Sotto sa play na ito, nakita si Scotty, bigay ang bola, isang magandang play para sa Gilas team. Mabigatin ang susunod natin na makakalaban, Latvia, New Zealand at Georgia. Ibang level na kompetisyon ang ating mapapanood at babalik na sina AG Edo at Junmar Fajardo. Mas lalawak ang diskarte at plays ng Gilas, magkakaroon tayo ng solid na rotation at kahit alin sa mga bigs natin ay makakapagbigay ng magandang ambag para sa Gilas team. Mas lalalim pa nga ang lineup
lineup natin maraming mahuhugot si Coach Tim na pwede niyang gamitin sa laro.